Praise the Lord, hallelujah, salamat sa ating Panginoon sa tagpong ito. Tayo po'y muling mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Door of Faith Church Lamesa at kay Ma'am Chen ng Door of Faith Parian. Mga kapatid, tayo po'y manalangin, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Pinupuri po namin kaya't pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Lihim man, hayag, sinadya o hindi, patawarin niyo po kami. Balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang wala magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, itago niyo po ako sa iyong likuran. Kayo po ang mahayag sa aking buhay. Kayo po mapaparangalan at mapapurihan. Hindi ko po kaya, Panginoon. Wala pong katagumpayan kung sarili ko lamang kaalaman. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po ang maghayag, magturo sa tagpong ito. Nawa, Lord, ang lahat ng aming mga mapag-aaralan ay tumimo sa aming puso't isip. Hindi lang namin basta marinig. Nawa ito ay maisapamuhay namin, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, tayo po yung mag-aaral na ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 44:1 hanggang 7 po. Hanggang 17. Hallelujah. Ang nawawalang kopa. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako. At bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila makakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit niya iyon sa panguhula. Laking kasalanan ang ginawa ninyo. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyong nakarating kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo, ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Binaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Kinarga nila sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumuko sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari
Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin ninyo ngayon. Sabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa tagpong ito, sa ating pag-aaralan na kanyang makapangyarihang salita. Ito nga po ang nawawalang kopa. Sa pangalawang pagkakataon po na pagbalik ng mga mga kapatid ni Jose, ang sinabi po ni Jose na nais nga po niyang makita si Benjamin sa yung kanyang bunsong kapatid na kapatid niya sa ama at ina. Ibig sabihin yung talagang buo silang magkapatid. Hindi katulad ng ibang mga kapatid niya, kapatid lamang sa ama. Kaya iba po yung lokso ng dugo na nararamdaman ni Jose na kapag makakasama niya si Benjamin. At katulad nga po ng natalakay na ating kapatid nung kahapon na napaiyak talaga si Jose nung nakita niya yung kanyang bunsong kapatid dahil sabik na sabik siyang makasama at makita ito. Ngunit hindi niya ipinakita yung kanyang kalungkutan, kasabikan dahil meron nga po siyang nais gawin na yung kanyang pagiging pinuno ay naging matatag pa rin sa kanyang puso na hindi siya natalo ng kanyang emotion. Dahil kung natalo siya ng kanyang emotion dun sa tagpong iyon, malalaman na siya ay kapatid nga nila. Na si Jose nga yung kanilang sinalbahe nung mga maliliit pa sila. At salamat sa Panginoon at dahil sa kabutihan ni Jose na kahit na siya ay sinalbahe ng mga kapatid niya, naandun pa rin yung pagiging isang totoong Kristiyano. Amen. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang isang totoong Kristiyano kahit sinasalbahe ng mga kapatid niya, kahit na kung ano-anong ginagawa sa kanyang hindi naman niya deserve na maranasan yung ganon, pero binubuli pa rin at sinasalbahe pa rin ng ibang tao. Ang totoong Kristiyano talaga ay hindi nalaban. Kumbaga, ang katwiran ng mga totoong Kristiyano, sa Diyos ang ganti. Ang Diyos ang gaganti para sa akin. Amen. Balik po tayo sa topic na tungkol po dito sa ang nawawalang kopa. So, ibig sabihin po na yung pong nawawalang kopa pa lang iyon, ay gagamit. Kaya po pala ang title nito, ang nawawalang kopa. Totally, pag iisipin po natin bakit gumagawa si Jose ng mga kakaibang bagay na parang ikakapahamak ng kanyang mga kapatid, na parang nagagawan niya ng masama, parang pagbibintangan na pero siya naman ang gumawa. Pero sa halip, mayroon namang lesson kaya ginagawa yun ni Jose dahil ang nais ni Jose ay para umamin sa kasalanan ang kanyang mga kapatid. Amen. At balik po tayo na pansin po natin, nandun pa rin yung kabutihan ni Jose sa kanyang mga kapatid dahil kapag siya ay sabihin na, bibili ng mga trigo, mga pagkain, yung sako mismo na pinaglagyan ng binili nila ay dun inilalagay muli kung magkano yung ibinayad ay binabalik muli din. Siguro inilalagay dun sa pinakagitna upang hindi makita ng kanyang mga kapatid at nung natutuklasan nila ay nasa malayo na sila. Ngunit mabuti rin naman ang mga kapatid na ito dahil kapag nakakita nila, ibinabalik naman nila. Sa pangalawang pagkakataon, ginawa rin yun ni Jose sa kanyang mga kapatid nung bumili muli ng mga pagkain. At kasama na nga po si Benjamin. At yun nga po dahil sa kasabikan kay Benjamin nung pakakainin na ay 5 beses na mas marami doon sa kanyang kapatid na totoo, kung minsan meron talagang mga favoritism. Pero itong sa tagpo nila kasi na kapatid niya sa ama at ina. Kaya totoo, kaya nga po sinasabi buong kapatid. Amen. At dito nga po sa tagpong ito, bakit mapapansin po natin na nung nahuli sila na
na ang sabi po ng kawal, bakit naman inutos ni Jose sa mga kawal na ganito ang sabihin? Bakit naman napakabuti na ng ginawa namin sa inyo ang ibinalik nyo ay kasamaan pa. Napakasama ng ginawa nyo dahil sa parang ninakaw nga. Pero saan ka inilagay naman talaga ni Jose at plano ni Jose ang bagay na iyon dahil mayroon siyang nais na gawin. Pansin niyo po bakit po paulit-ulit na ginagawa ni Jose ito sa kanila dahil upang maranasan nila na kahit na sobrang sama ng mga kapatid niya na napagpapala pa rin sila, na ang nais lang ni Jose na may aminin ang kanyang mga kapatid sa kanyang ama at sa kanilang ginawa sa kanya. Amen. Ngunit ito ay hindi pa rin inaamin nila. Pero sa halip, si Jose ay hindi naman nagagalit. Bagkus meron nga lang siya mga pamamaraan na parang kakaiba, parang may papahamak ang kanyang mga kapatid. Pero hindi po yun ang intensyon ni Jose. Ginagawa lamang yun ni Jose, kaya iniiwan yung isang kapatid na para bumalik ang kanyang mga kapatid. Dahil kung hindi nga naman niya gagawin yun na iiwan muna ang isang kapatid dito upang maisama si Benjamin na may kapatid nga ba talaga. At yun nga po, nangyari nga po yung nais ni Jose na naisama din si Benjamin at nakita nga po niya ang kapatid na ito. At nung si Benjamin ay nakita niya, binigay niya yung pulse na pagmamahal kay Benjamin. At eto nga po na sa tagpo naman ito, bakit yung sako ni Benjamin nung papauwi na sila ay doon inilagay yung kopang napakahalaga. Ginagamit daw po nga sa panghuhula at ginagamit sa pag-inom ni Jose. So ibig sabihin, special yung bagay na yon. Napaka-importante para kay Jose. At papansin nga po natin bakit naman ginawa yun ni Jose. Alam naman niya na mapapahamak ang kanyang kapatid o baka bugbugin pa siya ng iba niyang mga kapatid dahil sa ginawa niyang iyon. Pero alam ni Jose ang kanyang ginagawa. At yun nga po, kay Benjamin nakita ang kopa na napakahalaga kay Jose. At ang sabi ni Judah na kung kanino nyo po makikita ang kopa ay patayin nyo siya at kami ay magiging alipin nyo na. Ngunit hindi ganun ang nais na mangyari ni Jose at nung kawal. Ang nais lamang nila ay maging alipin si Benjamin, ang kanilang bunsong kapatid. Dahil ang nais nga po, mga kapatid, ang aral po dito, ang nais ni Jose ay makasama niya si Benjamin. Amen. Sa kabila ng ginawa ni Jose, kabutihan pa rin ang nais niya. At nais nga po malamang nais ni Jose na maranasan ni Benjamin yung kasaganahan, pero hindi niya aalipinin ang kanyang kapatid dahil ito ay mahal na mahal niya. Na noon nga pong una niya nakita ay pumasok sa kanyang silid at doon nag-iiyak. At nung pagkatapos ng kanyang kalungkutan, kasabikan na makita yung kanyang kapatid, bumalik muli siya doon sa labas upang asikasuhin na ang kanyang mga kapatid. Ganun po, minsan kailangan po nating itago ang ating emosyon upang hindi mabisto ang ating mga plano. Amen. Kaya wag po tayo magpapatalo sa ating mga emosyon dahil yan po ang makakasira sa nais ng ating Diyos. Amen. At glory to God. At si Benjamin nga po ay pinaiwan. Ang sabi nga po dito, sabi ni Jose, mayroon po kasi isang nagsabi na si Judah sabi, alipinin niyo na po kaming lahat na dito na po kami. Pero ang sabi ni Jose sa verse 17, sabi ni Jose, hindi ko gagawin yan. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Ayun po. Dahil may intention nga po si Jose na makasama ang kanyang kapatid. Ginawa lamang niya yun upang makasama ito. At tunay na tayo po ba kapag mahal natin ang ating kapatid, siyempre gagawa to ayun ng paraan upang makasama natin siya na magkaroon ba ng tinatawag na privacy na tayong dalawa lang muna magkapatid.
magsasama, ganun, na nais kitang makabanding. Di ba nangyayari po yun minsan? Ayaw po natin minsan isama talaga ang ibang mga kapatid. Totoo po yun. At ito, dahil nga din po sa matinding kasabikan ni Jose sa kanyang kapatid na si Benjamin, kaya po ginawa ito. Kasi wala po talagang paraan na para makasama niya si Benjamin, kundi ang gantong hulihin siya sa gantong sitwasyon. Amen. Nais ni Jose na makasama talaga si Benjamin. At tiyak ko sa mga susunod na mga talata, ang ganda po ng buhay ni Jose, kaya subaybayan po natin ang buhay na tinatalakay natin dito sa devotion. At ang bawat devotion po na sa araw-araw ay hanggat maaari po ay panoodin po natin o mag-replay na lamang po tayo ng panonood kung tayo po may mga ginagawa, kung hindi po tayo agad makatutok, dahil napakagandang pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon, ang mga historya sa Biblia. At mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin na hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, Ama, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa mga napag-aaralan namin, Panginoon. Nawa, Lord, maging aral ito sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, palagi na makasunod sa inyong kalooban. Wala po kaming kakayahan o kaalaman, Panginoon, upang gawin ito. Ngunit kapag palagi po kaming tatawag sa inyo, Panginoon, naniniwala kami, pananampalataya na sasamahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagpo, sa lahat ng mga sitwasyon sa aming buhay. Nawa, Lord, na katulad ni Jose na kahit siya ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, nandun pa rin yung kanyang pagmamahal, Panginoon. Nandun pa rin yung kanyang lihim na pagtulong sa kanila, Panginoon. Nandun pa rin yung lukso ng dugo, Panginoon. Bagamat may mga kakaibang pamamaraan si Jose upang tulungan ang kanyang mga kapatid, ito ay ayon pa rin sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya't dalangin namin, Panginoon, maging katulad kami ng puso ni Jose na totoong Kristiyano, totoong nagmamahal sa kapatid, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po ngayon sa tagpong ito ang sitwasyon ng aming buhay, ang sitwasyon ng Doropate, lalong higit ang Doropate Lamesa, Panginoon. Kung sino man po ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang physical na kalagayan, emotional at spiritual, Panginoon, sa mga panghihina, naniniwala ko't nananampalataya na kapag umamin kami na kami mahina, kami ay iyong palalakasin, na kapag kami umamin na wala kaming magagawa, kami ay inyong tutulungan. Kaya't maraming salamat, Panginoon, sa mga pusong mapagkumbaba na ibinibigay mo at pinaparanas sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa tagpong ito, Panginoon. Dinadalangin ko ang lahat ng mga namumuno sa Doropate, maging sa pinakamataas hanggang sa pinakabagong miyembro, Panginoon. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na matapos namin ang takbo ng buhay na ito, Panginoon. Nawa, Lord, magtagumpay po kami palagi sa lahat ng aming mga ginagawa at idulog namin ito at ikonsulta muna sa inyo, Panginoon, upang magkaroon ng katagumpayan. Dinadalangin ko po, Lord, ang lahat ng mga senior citizen na dumaranas ng mga sakit ng katawan at mga babae at lalaki, Panginoon, na makakaranas ng mga hindi maganda sa kanilang katawan. Marcos 11:24, naniniwala ako't nananampalataya na ang lahat ng sitwasyon namin na hindi nakakabuti sa amin ay aayusin mo, Panginoon. Naniniwala ako't nananampalataya, Panginoon, na tutulungan mo kami dahil nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, dahil ito lamang ang nais mo sa amin, na magtiwala kami sa lahat ng mga salita mo, sa lahat ng mga pangako mo. Tiyak na hindi kami mabibigo kung sa iyo kami umaasa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa aking buhay. Nawa, Lord, ikaw palagi ang mataas sa aking buhay, na sa oras sa palagi ako maghahayag ng iyong mga banal na at makapangyarihan salita. Dinadalangin ko ang aking mga kapatid, Panginoon. Nawa, Lord, na may isa pamuhay nila ito, may isa pamuhay namin ang mga salitang aming mga napag-aaralan sa araw-araw, Panginoon, na daily devotion. Nawa, Lord, ang lahat ay magkaroon ng kauhawan sa iyong mga salita, na makinig sila, Panginoon, sa iyong mga salita at may isa pamuhay ito. Maraming salamat po muli, Panginoon, at dinadalangin ko, Lord, ang aming
Pastor Christy, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Lord, alam mo ang pagpapagal ng pamilyang ito sa iyong gawain sa bahay-sambahan, Panginoon. Kaya't dalangin ko sa lahat ng aspeto ng kanilang mga pangailangan, maging kay Elder Wilma at sa lahat ng mga miyembro, Panginoon. Naniniwala ko at nananampalataya na ang lahat ng mga pagpapala ay ibubuhos mo sa aming lahat na mga tapat at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya't muli, binibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pagdakila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Hanggang sa mga susunod na daily devotion, patuloy po nating suportahan ang gawain para sa Diyos. Ang magbebenepisyo naman po nito ay hindi ang Diyos, kundi tayo. Amen. Upang mapapurihan ng ating Panginoon, huwag po nating kalilikdaan ang mga gawain para sa Kanya. Amen.